Good day everyone. Nasa part 2 na tayo ng ating topic on leveling. So on direct leveling tayo. Merong tatlong klase ng direct leveling. Isa nito ang differential leveling. So tingnan natin kung ano itong differential leveling. So differential leveling is a form of direct leveling. Okay? So a direct leveling in the sense that pwede nating makompute na yung mga elevations ng points bago tayo mag-proceed sa isang setup ng leveling instrument. Okay? So parang direct na nakukuha mo na agad yung mga elevations ng mga points na gusto nating makuha. Okay? So, ito yung lang naman yung mga formula na ginagamit natin sa pag-compute. Napakadali lang. Simple arithmetic. Okay? Just subtraction and addition. Para makuha natin. Now, so you have your instrument set up here. Okay? So, set up na the instrument and then papatayin natin yung rod. The rodman will set the leveling rod here. Okay? First at the benchmark. Okay? Benchmark or the reference point natin. Ito yung datum natin. Okay? And to the intervening points, which we will call turning points. Okay? So, any point in between benchmark ay tatawagin natin kasi at the end of the line, meron din tayong isang reference. Pwedeng magkaroon din tayo in between the route, magkakaroon tayo ng another benchmark. Okay? So, marami. Pwede tayong magkaroon ng multiple benchmarks. Okay? So, take note that these benchmark are reference points. Okay? Para ma-check natin yung levels ng mga intervening points or TP natin. Okay? So this is just a simple illustration to show that how a leveling operation is being done. Okay? Lalo na sa differential leveling. Now, this is pag na-set up natin dito yung instrument, babackside natin yung benchmark. At ito yung backside reading ng benchmark. Okay? So, depende kung ano yung reference datum natin, mean sea level ba or an assumed datum. Okay? So, pwede tayong mag-assume ng datum para ma-assume lang natin yung elevation nito. Pwedeng gawin din natin 100 meters or 1,000 meters ang elevation ng benchmark A. Or pwedeng kunin natin yung elevation of this point from the mean sea level. Okay? So, sa madaling sabi, known itong elevation nito. Okay? So, pag i-add natin yung elevation ng benchmark A sa backside, okay? Elevation of BMA, okay, or benchmark at A, plus the backside on the benchmark, ay makukuha natin yung height of the line of sight of instrument from the datum. Okay? So, yan. Kaya ito yung formula niya. Okay? Now, para makuha naman natin yung elevation ng turning point 1, itong point na ito, HI, isubtract natin itong foresight, di ba? Itong height na to, HI, minus this one equals this one. Okay? Yan. So, ito, makukuha na natin yung elevation ng TP1. So, yun lang yung mga arithmetic formula na gagamitin natin kaya makuha na agad natin lahat ng mga elevations habang nagpro-progress yung ating
leveling operation. Now, mas maganda kung ganito dahil ma-estimate mo kung may error ka, no? For example, pataas yung terrain pero pababa naman yung nakukuha mong elevation, merong pagkakamali, pwedeng ulitin, no? Kaysa naman na napunta ka na sa opisina, natapos yung leveling operation, compute mo may mga errors pala. Babalik ka na naman sa site para mag-conduct ng leveling. And after that, magse-set up ka na naman ng isang panibagong setup ng leveling instrument. Yung TP1, iba-backsite mo na naman. Okay? Ito yung kanyang backsite. Ito yung backsite distance na tinatawag. Foresight distance. Usually measured by tape kung hindi walang EDM yung instrument natin. Okay? So, ayan. May backsite, may foresight ka ulit. May panibagong height of instrument. Gagamitin mo na naman itong mga arithmetic formulas para makuha yung elevation ng points. Okay? So, ganun lang yung leveling. So, ito yung isang example ng leveling notes. Okay? Nakuha ko sa libro ni Juni Pilapil Laput. Signature niya ito. Okay? So, courtesy to Mr. Juni Pilapil Laput. Okay. So, ito yung isang example lamang. So, marami tayong may benchmark 1, may benchmark 2, meron tayong benchmark 3, benchmark 4. So, may 4 tayong benchmark. No? So, makikita nyo, walang backsite ang BM4. Why? This is the last point. Foresight lang ang meron sa kanya. Okay? So, foresight lang ito. Meron sa kanya. Pero itong first na benchmark naman, wala siyang foresight. Okay? Okay? So, pero meron siyang backside. Okay? So, ganyan lang. So, ito yung mga unknown, no? Ito yung mga unknown quantities. Ito given yan kasi nag-assume or kinuha natin yung totoong elevation ng benchmark 1. Ayan. Tapos ito yung mga unknown na quantities. Okay, so masosolve natin based dito. So kapag itong elevation ng benchmark 1, i-add natin yung backside, ito yan, HI. Di ba? Itong HI na yan, i-subtract natin yung foresight, ito yung elevation ng TP1. Elevation ng TP1, i-add natin yung backside, ito yung HI ng TP1. HI ng TP1, i-subtract natin ito, ito yung elevation ng TP2. Okay? Napakadali ng proseso. Na? And, tingnan natin, meron tayong arithmetic check. So, itong elevation na ito, plus backside, summation of backsides, minus summation of the foresights should be equal to the elevation of the last point or the benchmark 4. Ito, should be equal to 510. Kapag nangyari yon, yan. Which is, okay nga, tama yung ating ginawang leveling operation. So, meron ding mga remarks dito. BM1 on corner session road and assumption road. Okay? So, nilalagay talaga for future reference. Okay? TP1 mark on concrete pavement. Okay? So, nilalagyan ng notes yan para kapag babalikan, may mali at babalikan, alam natin kung saan tayo mag-refer ng mga points. Yan, BM. Namarkahan lahat ng BM. And take note, mga benchmark dapat nakalagay sa hindi nadidisturb na
place kasi reference point na sila. Huwag ilagay huwag gawing chalk yung mark ka lamang. Okay? Kasi hindi mo na mababalikan yun. Naulanan yun. Naanod yung chalk. Wala na. Okay? So, example ng differential leveling. So, complete the differential leveling notes shown and perform the customary arithmetic check. So, level notes from BM1 to BM4. Ito yan, BM1, given yung wala siyang foresight, di ba? Wala siyang foresight. BM4, wala siyang backside. Okay, ganun yung itsura na. Okay? Tapos, given yung elevation. So, may mga unknown quantities tayo rito. May unknown quantities tayo rito. So, solvein natin. Okay? So, ito yung mga illustration lang katulad kanina. In-illustrate lang para maintindihan niyo. Okay? So, we'll just skip that. Okay? Kapag pinag-connect mo lahat ng graphical illustration, ganito siya, dire-diretso. Kaya nga lang hindi ma-contain ng isang slide. Kaya pinutol-putol natin. No? Ayan. So, maraming setup ng instrument. No? So, ito yung tabulated solution. So, makikita nyo, na-compute na natin. Ito yung mga naka-bold na numbers. Ito yung kinompute natin. So, take note, 127.133 elevation of BN1 is given already. No? I-add natin yung backside. Ito yon. Okay? Diba? Ito, na-compute natin na HI minus this one equals this elevation of TP1. Now, this elevation of TP1 plus this backside equals this one, HI of TP1, and this HI of TP1 minus the foresight of TP2 equals to the elevation of TP2. Okay? Tapos ito naman, i-add natin ito, equals this one. This, subtract natin dyan, ito yon. Ang dali naman talaga, no? Ito, i-add ulit natin, ito yon. Okay? Subtract natin, ito, yan yon. Dali. Tapos ito, i-add natin yan, backside. Ito, ang result. Subtract natin ito, yan yung elevation na yan. Tapos ito na naman, i-add natin ang backside ng TP3, makukuha natin ang HI ng TP3, subtract natin yan, yun. Okay? So, this is the final point. Now, pag i-add natin lahat, ito yung summation. Okay? I-add natin ulit lahat ito yung summation. Now, wala namang negative dito. Bakit nilagyan ng negative? Okay? So, take note, the backside is additive. Okay? Pag nag-check tayo kinakandak natin ang arithmetic check, backsides are additive and foresights are subtractive. Okay? So, elevation of the first benchmark, ito, plus the summation of the backside, kaya positive yan, minus the summation of foresights, kaya negative yan, must be equal to elevation of BM4. So, ito, kailangan, ito, ganyan siya. Ganyan yung lalabas na sagot. So, 127.133, this one,
plus 7.690 minus 13.097 is 121.76, which is equal to this one. Kaya okay yung ating ginawang leveling. Okay? So, napakadali ng differential. Thank you for watching.